Anong ba nangyayari? to? Anong nangyayari? Pedro, tingnan mo yung mga alaga kong kambing. Ano ito? Bakit nakabulagta silang lahat? At wakwak ang lamang loob nila. Anong klaseng halima ang gumawa dito sa mga alaga natin? Ewan ko. Pero ano bang ginagawa ng kapitan natin? Matagal nang usap-usapan dito sa Sitio Pugot na may gumagala raw na halimaw na nangangain ng mga hayop. Naku, nagpapaniwala ka sa mga sabi-sabi na yan. Hindi pa ba sapat na ebidensya itong mga kambing natin? Ano? Aantayin pa natin na tao naman ang kakainin nito? Aba naman, Pedro, mag-isip ka. Ay, naku, kaya aga-aga. Ako na naman ang sinisisi mo. Kanino pa ba dapat? Pedro, kabuhayan natin to. Natural lang na magalit ako. Ay nako, lugi na naman tayo nito. Sige. Susubukan kong ilapit ito kay Kapitan. Saan ka na naman pupunta? Papasok na sa trabaho. Baka naman pwedeng tulungan mo muna kung ilibing tong mga kambing. Mamamaho tayo rito sa bahay. Ito naman, mauhuli na ako sa trabaho ko eh. Maaga akong pinapapasok ni Kapitan. Di ikaw na. Busy ka eh. Ako na ang magpapasako sa kanila. Hindi ko naman sinabing ikaw ang maglilibing. Sige na, sandali lang ha. Kukuha lang ako ng sako. Ano ba naman to? Ay, baka mangamoy ang kambing pa ako nito sa opisina. Anong sabi mo? Nagrereklamo ka pa? O sige na, ako na ang gagawa. Magpapatulong na lang ako kay Lena. Ang ayoko lang naman sa lahat, yung tutulong ka nga, reklamo ka pa ng reklamo. Sige na, lumayas ka na. Di lalayas. Diyos kim babae ito, kung hindi lang talaga kita mahal eh. Hoy, naririnig kita. Pagtsatsagaan pala. Pwes, sa labas ng kulambo ka matutulog mamaya. Ala, nena naman. Habang papalayo si Pedro, bit-bit ang sako para sa mga patay na kambing. Napaisip siya sa mga narinig mula sa asawa. Matagal nang may bulong-bulungan sa Sitio Pugot na may gumagalang halimaw. Ngunit hindi siya kailanman naniniwala. Ngunit ngayon, nasaksihan niya mismo ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang mga alaga. Tila nagsisimula ng mabuo ang duda sa kanyang isipan. Sino ba ang may kagagawan ng ganong karumal-dumal na bagay? Atong bayad, salamat. Hala, si Madam Rosario pala. Susundin ko. Good morning, Pedro. Tama ba? Madam. Ano? Tutunganga ka lang dyan? Hindi mo ba ako pagbubuksan ng pinto? Pasensya na po, Madam. Eto po, pagbubuksan ko na po kayo. Natagalan lang akong umuwi rito. Hindi mo na ako kilala agad. Matagal na akong naririto, namamasyal. Bakit ba parang ayaw mo akong makita? Hindi naman po sa ganun, Madam. Nagulat lang po ako sa pagdating nyo. Nasanay lang ho ako na lagi kayong wala. Manlalakbay ho kayo eh. Pues masanay ka na. Simula ngayon, mananatili ako sa tabi ng asawa ko hanggang matapos ang kanyang termino. Welcome na welcome po kayo rito, Madam. Kayo na lang po ang laging nawawala eh. Pasalamat kayo at pinagtsatsagaan ko kayong pakisamahan. Madam, aalis na po ba tayo? Abay syempre, inaantay na ako ng asawa ko. Matutulog po ba kayo sa biyahe? Oo, isarado mo ang lahat ng bintana. Mainit mamaya. Ayokong abutan tayo ng sikat ng araw rito. At bilisan mo ang pagmamaneho. Sige, ako na ang bahala. Bibilisan ang pagmamaneho. Ano bang akala ni Madam? May pakpak itong sasakyan. Ako naman ang mananagot kay Kapitan.
kapag nadisgrasya kami. Habang binabagtas nila ang daan pa uwi, hindi maiwasan ni Pedro na paminsan-minsang sumulyap sa salamin. Tinitingnan si Rosario. May isang bagay ang nagpapaalab sa kanyang isipan. Bakit kailangang isarado ang lahat ng bintana? Bakit tila takot si Rosario sa sikat ng araw? Napapailing na lang siya at pilit na binabaliwala ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ang Sitio Pugot, isang lumang baryo sa isang kilalang lugar sa ating bansa. Mula noong 1970, nakilala ang kanilang baryo sa paghahayupan. Malawak ang kanilang nasasakupan. At dahil sa likas nitong yaman, madali silang nakakapag-alaga ng mga hayop katulad ng baka, kambing, maging ang mga native na baboy ramo. Suportado ito ng kanilang nanunungkulang kapitan na si Kapitan Raul Rango. Mismong siya pa ang nangunguna na maikalakal sa syudad ang mga alagang hayop. Ngunit dahil sa mga insidente ng mga patayan ng mga hayop sa kanilang lugar, nagsimula ng magkagulo sa buong Sitio Pugot. Isang gabi, matapos makauwi si Kapitan Raul mula sa munisipyo, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa loob ng kanilang bahay. Walang tao. Tahimik ang buong kabahayan nang biglang may narinig siyang kaluskos mula sa kusina. Ano yun? Rosario! Ikaw ba yan? Pero walang sumasagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng kusina. Nakita niya si Rosario, nakatayo sa tabi ng mesa. Nakatingin ito sa kanya, malamlam ang mga mata na tila ba may itinatago. Rosario! Ano bang ginagawa mo rito? Bakit gising ka pa? Ikaw pala. May iniisip lang ako. Hindi ako makatulog. Iniisip? Ano naman ang iniisip mo, Rosario? May mga bagay-bagay lang. Mga bagay na minsan mahirap ipaliwanag. Ano ba yung mga bagay-bagay na yan na hindi maipaliwanag? Kung hindi maipaliwanag, bakit mo pa iniisip? Ay, nako, ikaw talaga, Rosario. Lumapit si Rosario kay Kapitan Raul. May kakaibang tingin ito sa kanyang asawa. Ngunit hindi na lang ito pinansin ni Kapitan Raul. Sa kanyang isip, pagod lang ang kanyang may bahay. Ngunit sa loob-loob ni Rosario, may itinatago siyang lihim na hindi dapat malaman ng kahit na sino, lalo na ang kanyang asawa. Ngunit lingid sa kaalaman ni Kapitan Raul, si Rosario ay isang hindi simpleng tao. Siya ay may lahing aswang, isang nilalang na nabubuhay sa dilim at nagtatago sa anyo ng tao sa umaga. Kapitan, wala ho ba kayong pagroronda yung mga tanod tuwing gabi? Meron naman. Pero masyadong malaki ang ating lugar. Hindi kakayanin ng mga tanod na libutin ang buong baryo gabi-gabi. Ano po bang maaari nating gawin para kahit papaano mapagaan naman ang trabaho nila? Bakit hindi natin hikayatin ang mga taga-baryo na magbantay sa kanilang lugar? Habang ang mga tanod ko sa barangay ay patuloy sa pag-ikot. Mas magiging epektibo yun kung magtutulungan tayong lahat. Kap, ang grupo namin, maaari kaming magsalitan sa pagbabantay. Ay, wag ka la. Iba ang binabantayan mo. Kap naman. Pero Kap, delikado yung gagawin ng mga tao. Baka naman ho silang mapahamak. Sa amin walang kaso doon, Nena. Basta bigyan kami ni Kap ng kagamitan para sa aming proteksyon. Sige,
ibibigay ko ang kailangan ninyo. Yung mga gustong magboluntaryo, ilista na ang kanila mga pangalan para malaman ko kung kailangan o kung magkano man ang kailangan. Sige po. Ako nang bahalang maglista, Kap. Andyan na ang inaantay ko. Paano mga minamahal kong kabarangay? Kayo na muna bahala rito. May bisita akong dumating. Pakibigay na lamang sa sekretarya ko ang listahan ng mga tao. Opo, Kap. Maraming salamat po. Ay, napakainit na agad. Nakakainis. Rosario! Ay, nako. Wag mo muna akong yakapin. Napakainit talaga rito. Ikaw naman. Ilang buwan na akong nanabig sa'yo. Hayaan mo naman akong malambing ka. Magtigil ka nga. Ang tagal ko nang naririto sa ating baryo. Kung makapagsalita ka. Kung nandito ka lang sana, saan ka ba kasi nagpunta, mahal? Diyan lang sa tabi-tabi. Sir, eto na po ang susi ng sasakyan. At ang shoulder bag ni Madam. Nailagay ko na po sa inyong silid. Salamat. At teka, shoulder bag lang? Wala kang ibang bagahe? Hindi ko kailangan ng maraming damit. Bakit? Aalis ka na naman ba? Hindi. Sa tinatamad ako mag-impake. Alam mo naman, ayokong inaabot ng tanghali sa daan. Napakainit. Kaya nga madaling araw kitang pinasusundo kay Pedro para naman hindi ka mabilad ng init ng araw. Ang PA ko, Anong PA? personal na alalay, katulong. Huwag mong sabihin na kalimutan mo na ang pinakamahalagang bilin ko. Hindi Pedro. May nakuha na ako eh. Totoo bang may nakuha na, Pedro? Sino ho? Yung anak mo, di ba, Pedro? Yung anak ko. Oo. Yung anak mong kasama mo sa bahay. Pero Kap, tatanungin ko muna. Talaga? Kung ganon, papuntahin mo na sa akin mamaya. Mamaya agad. Natural. Kailan pa? Kaya nga ako nagpakuha sa'yo habang wala ako para may mag-aasikaso sa lahat ng gamit ko pagdating ko. Sige. Si Pedro na ang bahala. Ipasusundo ko sa kanya. Habang nag-aantay ako, aakit na muna ako sa ating silid. Iidlip ako. Sige. Maya-maya lang andito na ang katulong mo. Nalito ako dun . May shoulder bag siya aalis tapos ngayon matutulog. Ay, ang hirap ispilingin talaga ng asawa ko. Pabago-bago. Habang naglalakad si Rosario papunta sa kanilang kwarto, sinundan siya ni Pedro ng tingin. Iniisip niya kung paano niya ipaliliwanag ang sitwasyon sa kanyang anak at kay Nena. Alam niyang magiging mahirap ito, lalo pat pabigla-bigla ng desisyon si Kapitan Raul. Habang iniisip niya ito, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kailangan niyang harapin. Kap naman, bakit naman nadamay ang anak ko? Sige na, Pedro. Kumbisin mo na lang siya. Wala na akong ibang maisip eh. Itatanong ko muna kay Nena. Hindi pwedeng ako lang ang magdesisyon. Pansamantalang naman eh. Habang naririto si Mrs. Baka po hindi pansamantala na yan, Kap. Baka pansamantagal na yan. Sige na, tataasan ko lang ang magiging sahod niya. Pumayag lamang siya. Ano kayang paliwanag ang gagawin ko?
Anong sabi mo? Si Lena mangangatulong kay Madam Rosario? Oo, mahal. Sige na, pumayag ka na. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na siyang ereto mo? Alam mo namang malapit nang bumalik ang asawa niya rito sa atin, tapos mangangatulong siya roon. Napasubo si Kape. Tatapatan na lang daw niya ng malaking sahod. Basta pumayag ka lang. Ang anak mong inaalala ko. Baka lang hindi pumayag ang asawa niya. Nay, nandito na ho ako. Oh, ayan ang anak mo. Tanungin mo. Tingnan natin kung mapapapayag mo. Lena, anak. Saan ka ba nang galing? Ho? Sa bahay ho. Bakit narito ka? Tay, natural. Gusto ko kayong makita. At hinatid ko lang po itong pinaglagyan ng ulam na bigay niyo sa akin. Ano ka ba naman? Ang dami mong pasakalyo sa anak mo. Diretsahin mo na nga. Bakit ho ba? Ano bang problema ni tatay, inay? Yang tatay mo, napasubo na naman kay Kap. At ikaw naman ang naiipit sa sitwasyon. Kailangan mo raw pumunta ngayon roon sa bahay nila. Patawad, anak. Kinukuha ka kasi ni Madam Rosario bilang personal niyang alalay. Iyon lang ba? Sige. Sigurado ka? Ha? Hindi ba't uuwi na yung asawa mo? Oho, pero matagal pa naman. Tamang-tama lang yan. Para naman may pera rin ako. Sayang rin kasi. Pandagdag na ipon na rin naming mag-asawa. Talaga, anak. Huwag ka mag-alala. Malaki raw ang sahod mo. Kaya hindi masasayang ang pangangatulong mo kay Madam. Kailan na ho ba ako magsisimula? Maghahanda na po ako ng mga gamit ko, itay. Si Lena, ang bunso sa 3 anak na magkakapatid na babae ni na Pedro at Nena, siya lang ang natitirang kasama nila. Dahil ang 2 pa niyang kapatid ay may pamilya na at nakatira sa ibang syudad, hindi naman tutol ang asawa ni Lena na magtrabaho siya bilang katulong kay Madam Rosario. Dahil madalas wala ito sa bahay dahil sa trabaho sa construction, maayos ang unang linggo ni Lena sa pangangatulong, pero hindi niya maiwasang mailang sa mga kakaibang kilos ni Madam Rosario. Parang may ibang itinatago ito, lalo na kapag magkasama sila sa gabi. Alas 7 na ng gabi. Hindi pa rin ako nakakauwi. Lena, halika na rito. Sabayan mo na ako sa pagkain. Opo, madam. Nandiyan na po. Tinatapos ko lang po itong pinapatimpla nyo. Ano bang nangyayari dito kay madam? Nung unang linggo ko rito, alas 6 pa lang ng gabi nasa bahay na ako. Ngayon, parang ayaw niya na akong pauwiin. Babaya na yan. Hindi ako makakakain rito nang hindi kita kasama. Andito na po yung juice ninyo. Halika rito sa tabi ko. Madam, dahan-dahan naman po. Alam mo bang, napakabango mo? Ho? Mabango? Paano nangyari yun? Ang dami ko pong nilabhang damit ninyo. Nangangamoy pawis na nga ho ako. Hindi Parang ang sarap mong kagat-kagatin. Yung mga balikat mo, pati ang mga hita mong mabibilog. Nakakakikil. Si Madam talaga ho. Kung wala ho kayong asawang tao, baka ho mapagkaamalan ko kayong tomboy niyan. Bahala ka kung anong isipin mo. Basta habang kumakain ako, gusto ko lagi kang nandito sa tabi ko. Opo, madam. Sabihan mo na lang akong kumain. Tikman mo itong dinalang ulam ng asawa ko. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang naduwal riyan?
Ano bang ulam yan? Parang malanso. Dinuguan yan na may sahog na lamang loob ng baboy. Kaya po pula, malansa, dinuguan. Pasensya na ho, madam. Tutungo po muna ako sa banyo ninyo. Hindi ko na po talaga kaya. Ngayon, nakumpirma ko na. Mukhang buntis nga si Lena. Naglalaway tuloy ako. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ito. Nakakainis. Ilang linggo na akong nagpipigil. Madam, ayos lang ho bang mauna na po akong umuwi? Talagang hindi ko na ho kaya. Nahihilot na ngang atog na ho talaga ang tuhod ko. Sige na. Ipapagawa ko na lang sa iba yung mga naiwan mong gawain. Pwede ka nang umuwi. Madam, salamat ho. Aagahan ko na lang po ng pasok ko po bukas. Napakabango mo talaga. Hindi ko tuloy mapigilang matakam sa'yo. Kalma, Rosario. Napakaliit pa niya. Mas masarap pa rin ang medyo malaman na. Ang mabuti pa, lalabas ako. Papawiin ko ang katakaman ko sa babaeng yon ng ibang bagay. Habang pauwi si Lena, ramdam niya ang kakaibang bigat sa paligid, para bang may sumusunod sa kanya. Pero hindi niya ito pinansin. Nagmamadali na lamang siyang makauwi sa kanilang bahay. Nay? Bakit ngayon ka lang? Lagpas 8:00 na. Si Madam ho kasi, gusto po akong kasabay kumain. Bakit naman kasi hindi ka nalang magstay in doon? Abay, delikado yung pauwi-uwi mo ng gabi. Nay, mamamahay ho ako. Hindi ho ako makakatulog roon. Kasi naman ganyan, papaano kung bigwiting ka ng aswang na umaaligid sa gabi? Hindi naman ho ako masarap kainin, Nay. Ano nangyayari sa'yo? Anong amoy yun? Bakit po ang baho? Mabaho ang alin? Hindi ko alam eh. Lena, para may kakaiba sa'yo, anak. Lalo na nitong mga huling araw. Nagiging masela na yung ilong mo. Sa naaamoy ko talaga eh. Ang baho talaga. Parang dumi ng manok. Dumi ng manok? Lena, pumasok ka ng bahay. Dalian mo. Pero, uuwi na po ako sa bahay ko, Nay. Wag na. Dito ka na matulog. Sige na, wag ka na munang uuwi. Paano po bukas? Yung mga gamit ko ho, Inay. Di gamitin mo itong mga damit ko. Ay, naku, Nay naman eh. Bahala nga kayo riyan. Uuwi na ho ako. Sabi nang dito ka na lang. Ano yun? Bakit may umiiyak na alagang baboy ko? Nay, saan po kayo pupunta? Sandali lang ako. Dito ka lang, Lena, ha? Titingnan ko lang ang mga alaga kong baboy. Si tatay, tawagin po natin. Baka kung ano pong makita natin doon. Susunod na lang yon kapag narinig niya ang tawag ko. Nay, sasama po ako sa inyo. Sandali lang po. Dahan-dahang lumabas ng bahay si Nena kasama si Lena na nanginginig sa takot. Habang papalapit sila sa kulungan ng mga baboy, naririnig nila ang malalim at mabigat na paghinga ng isang nilalang na parang may kumakain sa madilim na sulok ng bakuran. Nay, naririnig mo ba yung ingay na yun? Para po may kumakain. Shh!
Huwag kang maingay. Hindi natin makikita kung sino yun. Nay, tingnan mo. Oh! Pedro! Pedro, may aswang! Tulong! Oh, may tao. Makikita nila ako. Pedro! Itay! Tay! Ang bilis niyo kumilos. Basta niya na lang kinaray paalis yung baboy ko. O, Diyos ko! Diyos Lena! ko! Lena! 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 Lena, Tama anong ka, nangyari? Pedro! Ha? Ang bagal mo kumilos. Tingnan mo. Karay-karay ng aswang na yun ang isang biik ko. Nino! Oh, ang bilis siyang nakalayo. Saan nagpunta? Di doon. Yung aswang na yun, nakita namin siya sa malapitan. Napakahaba ng buhok at mabalahibo. Mahaba yung mga kuko niya, Pedro. Oh, Diyos ko. Pumasok na kayo sa bahay. Ang lakas ng loob niyong lapitan yun. Dahil nga gusto kong makita kung totoo nga yung may aswang. Nay, tayo na po sa loob. Natatakot na ho ako rito. Bilisan niyo na. Pumasok na kayo sa loob. Sasabihan ko si Kapitan na umatake na naman ang aswang sa atin. Yung baboy ko! Manahimik ka. Mabuti na lang iniwanan kayo nun. Paano kung inatake kayo? Ikaw talaga, Nena, ha? Mapuso ka. Hala, pasok! Sa kabilang banda, habang nag-aalala si Pedro at Nena sa mga nangyari, hindi nila alam sa mismong sandaling yun, ang kapitan nilang si Raul ay may ibang iniisip. Abay, gabi na. Wala pa rin sa silid si Rosario. Saan kaya nagpunta iyon? Oh, anong ingay iyon? May kumalabog sa likod ko. Napagod ako, Rona. Mabuti na lang at hindi nila ako nakilala. Asawa ko! Anong ginagawa mo riyan? Bakit ganyan ang itsura mo? Raul, asawa ko. Napakarugis mo't ang bantot mo. Saan ka ba nanggaling? Wala ito. Naglinis ako ng hardin. Nang ganitong alanganing oras ng gabi. Hayan, bakit may mapulang bahid ng likido sa damit mo? Wala ito. Natapunan lang ako ng juice kanina. Ikaw ha, huwag kang ang pag-alagala ng alanganing oras rito. Kalat na rito sa buong baryo. Nalagalag ang halimaw na kumakain ng mga hayop. Oo. Diyan lang naman ako sa hardin natin. Huwag kang mag-alala. Sige na, maglinis ka na ng katawan mo. Yung karay kong baboy. Sana lang hindi niyo mapansin na itinago ko sa likod ng halamanan. Bukas ko na ito babalikan. Dahil sa kaganapan ng gabing yun, muling nagkagulo ang buong baryo. Si Nena mismo ang nagpatutuo na nakita nito ng malapitan ng aswaga. Ang bawat pamilyang nakatira sa buong baryo, binalot muli ng takot. Ang takot na hindi lang basta kagat ng insekto, kundi isang malalim at matinding pangamba na gumapang sa kanilang mga buto. Nagpatawag ng pulong si Kapitan Raul at sa pulong na yun, ibinahagi niya ang mga kagamitan para sa gabi-gabing pagroronda sa kanilang nasasakupan. Pero sa kabila ng paghahanda ng mga ito, hindi nila maikubli ang takot na baka sila ang susunod na maging biktima. Si Rosario naman, ilang araw nang nanahimik sa kanilang tahanan, natakot na baka siya ang mapaghinalaan. Walang palya si Lena sa pag-aasikaso sa mga kailangan ni Madam, ngunit labis niyang ipinagtaka ang madalas sa pag-iwas nito sa kanya.
May malamig na hangin ang dumaloy sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata na para bang may itinatago ito. Binaliwala niya iyon. Inisip na lamang na baka masama ang pakiramdam ni Madam kaya ayaw siya nitong makita. Isang gabi, maaga siyang nagpaalam sa mag-asawang Rango. Ginabi na naman ako. Parang masama ang kutob ko. Kailangan ko na magpaalam para makauwi na ako ng maaga. Kap, magandang gabi po. Lena, anong atin? Gusto ko lang makausap si Madam. Itatanong ko lang po kung may ibang bagay pa ba siyang ipapagawa. Tapos ko na pong asikasuhin ang lahat ng gamit niya sa aparador. Maging ang mga alahas niya pong pinamili nung isang araw. Ganun ba? Sige, ako na ang tutungo sa kwarto niya. Rosario! Mahal ko! Ano yun? Andito si Lena. Nagtatanong kung may pagagawa ka pa raw sa kanya. Si Lena. Ang napakabungkong si Lena. Mahal ko, hindi ka na sumasagot. Masama ang pakiramdam ko. Sabihin mo sa kanya sa ibang araw na lang siya bumalik. Sige, sasabihin ko. Nakakainis. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Parang ayaw ko na munang pumasok sa susunod na mga araw. Para bang may nagmamasid sa akin sa dilim. Lena, wala na raw siyang ipagagawa. Maaari ka nang umuwi. Nako, salamat po. Bala ko po talagang magpahinga. Medyo masama po ang pakiramdam ko nitong mga huling araw. Parang may mabigat na nakakubabaw po sa akin. Ganun ba? O baka naman may sakit ka. Pagpatingin ka muna sa doktor. Iyon nga po ang binabalak ko. Para sa pagbalik ko po, maging maayos naman ho ang trabaho ko. Sige, mag-iingat ka. Sige po. Ang bango mo talaga, Lena. Natatakam tuloy ako sa mga laman ng tao. Nakakainis. Hanggang kailan ba ako magpipigil? Parati na lang hayop ang pagkain ko. Nananawa na ako. Kinabukasan, nagpulong ang mga taga-baryo para pag-usapan ang tungkol sa lumalalang problema sa mga hayop na kinakain ng mga aswang. Nagkagulo ang mga tao. Natakot sila na baka sa susunod, hindi na hayop kundi tao na ang kainin ng halimaw na gumagambala sa kanilang lugar. Sa bawat bulong at takot, naruroon ang pagdududa. Sino nga ba o sino ang may lihim na nagkukubli sa dilim? Tingnan mo nga yung perwisyong hatid sa atin ng aswang na yan. Kami-kami na lang tayong may inililibing na mga namatay na hayop. Kailan ba ito matatapos? Ay, yun na nga rin ang sinasabi ko, Kapitan. Ano magagawa natin? Wala tayong mahuli-huli. Parang kabisado niya ang ating baryo. Siyang tunay, may hinala tuloy kami na isa rito sa mga taga-baryo natin ang aswang na yon. Mga kababaryo ko, masamang magbintang. Baka ho tayo makasuhan kapag pinagbintangan natin ang inosenteng tao. Kung gusto niyong mahuli yun, isipagan niyo ho ang pagbabantay para tuluyan nating mahuli ang halimaw na yon. Hindi maiwasang matakot ng mga tao na baka balikan sila nito sa oras na makilala niya ang sino man sa amin. Baka imbes na mga hayop, kami naman ang kainin. Sige, hanggat maaari mag-iingat kayo. At kung sakaling ako mismo
ang makakilala sa halimaw na yan. Sa harapan ninyo, ako mismo ang papatay. Eh, tama yan, Kap. Tama yan. Dapat talagang mahuli na yung aswang na yun. Narinig naman ninyo ang sinabi ni Kap. Hindi siya titigil hanggat hindi napupuksa ang aswang. At siya mismo ang papatay sa aswang na yon. Oras na mahuli natin ito. Sa gabi yun, habang naglalakad pauwi si Lena at ang kanyang inang si Nena, naramdaman ni Lena ang pagbigat ng hangin. May malamig na haplos na dumadaloy sa kanyang balata na parabang may matang nagmamasid mula sa dilim. Napansin ni Lena na medyo kabado ang kanyang ina na tila may nararamdaman itong masama. Lalong bumigat ang bawat takbang nila sa madilim na daan na parabang inaabot sila ng aninong gumagapang sa lupa. Ginabi na ho tayo ng uwi, Inay. Ang dami palang nagpapatingin kay Tandang Nora. Ang dami palang buntis ngayon. Oo nga ho. Nakakatuwa naman. Akalain mo, maging ikaw, abay hindi ko inaakalang buntis ka na pala, Lena. Opo, Inay. Kaya po pala iba ang pakiramdam ko nitong mga huling linggo. Hindi pa ba ito alam ng asawa mo? Isosorpresa ko po siya. Tsaka pong matutuwa yun na malaman na may panganay na po siya. Ha? Lena? Po? Bakit po, Inay? Bilisan mo na ang lakad mo. Masama ang kutob ko. Ho? Pero bakit ho? Buntis ka, anak. Kailangan nating magmadali pa uwi. May buntis akong naamoy sa malapit. At mukhang pamilyar ang kanyang amoy. Bilisan mo ang paglalakad mo, anak. Nay naman, dahan-dahan. Baka humadapa ako. Huwag ka na mag-inarte. Nasa malapit lang siya. Sino ba kasing tinutukoy ninyo? Halika rito! Nay! Nay, tulong! Nay! Oh, Lena! Lena! Oh, Diyos ko! Tinangay ng aswang ang anak ko! Anak! Lena! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Lena! Gawin mo ang lahat na makakaya mo, anak! Alang-alang sa anak mo! Lena! Nahihina na ako sa pag-atake niya. Ang aswang may suot siyang kwintas. Kailangang mabitawan niya ako. Hablutin kong buong lakas ang kwintas. Oh, buwisit ka! Paano mong... Kailangan kong makawala. Isa pa! Oh, ang liko! Hinatak mo ang kwintas ko! Buwisit! Ang Eriko! Ang hita ko! Napasama at ang paksa ko! Nay! Nay, nakawala ako! Hindi ka pwedeng makatakas sa akin! Nagugutom na ako! Layuan mo ang anak ko! Heto ang bawang at asin! Lamunin mo! Huwag yan! Ang apdi na mukha ko! Kung sino ka, mga limaw ka! Umalis ka na sa baryo namin! Bumalik ka na sa impyerno kung saan ka nararapat!
Hindi ako papayag. Kailangan ko makatakas rito. Baka dito pa ako mamatay. Humanda kayo sa pagbabalik ko. Nay! Nay, tulong! Ang baby ko! Ay, Diyos ko! Lena, anak! Tuguan ka na! Ang tiyan mo parang tinusok ng matalim na bagay! Anak! Nay! Nay, ang baby ko! Baka kung mapano siya sa ginawa sa akin ng aswang! Nay! Tumigil ka na sa pag-iyak, anak. Kailangan mo munang isipin ang sarili mo. Oras na ikaw mapahamak. Pati ang anak mo madadamay. Kailangan na nating makabalik sa bahay. Nay, ang sakit ng suko. Kumapit ka sa akin, anak. Tutulungan kitang tumayo. Uuwi na tayo agad sa bahay. Ang baby ko. Kumapit ka lang sa akin. Baby. Pagkarating nila sa bahay, agad na tinawag ni Nena si Pedro para humingi ng tulong. Nanginginig pa rin si Lena dahil sa takot habang si Pedro ay nagkukumahog. Napuntahan ang manghihilot upang tulungan si Lena. Habang hinihilot si Lena, hindi mawala sa isip ni Nena ang nakita niya kanina. Ang imahe ni Rosario sa kabila ng mga anino ay parang multong hindi niya matakasan. Ano bang nangyari? Bakit duguan si Lena? Pedro, inatake kami ng aswang ni Lena. Buntis siya. Kamunti ka na siya mapahamak ng baby niya. Diyos ko, kailangan nating protektahan si Lena at ang anak niya. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Hahanapin ko si Kapitan Raul. Kailangan niyang malaman ang nangyari. Pedro, mag-iingat ka. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng halimaw na yon. Oo, Nena. Bandayin mo muna si Lena. Kung may makita ka man na kung ano man, huwag mo siyang hihiwalayan. Basta bantayin mo siya. Habang nagpapahinga si Lena sa kanilang bahay, nagkaroon siya ng masamang panaginip. Sa panaginip na iyon, nakita niya si Rosario. Nakangiti itong malademonyo. Hawak ang isang kutsilyo habang papalapit sa kanya. Nagising siyang pawisan, natakot sa nakita na hindi niya maipaliwanag, pero alam niyang may kinalaman si Rosario sa mga nangyari. Pero paano niya ito sasabihin sa kanyang mga magulang? Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi mapawi. Parang may malaking pwersa nagpaparamdam sa kanya sa isang madilim na katotohanan. Hindi pwedeng totoo yun. Si Madam, isang aswang. Pero, bakit parang totoo ang lahat? Ano ba itong pinasok ko? Lena, anak, gising ka na pala. Ano ba nangyayari? Mukhang takot na takot ka. Nay, hindi ko po alam. Pero, parang may kinalaman po si Madam sa nangyari kanina. Hindi po maalis sa isip ko yung nakita ko. Parang totoong totoo. Parang may tinatagong lihim si Madam. Pero paano kung totoo nga yun, inay? Anak, kumalma ka lang. Huwag mo munang isipin ang ganyan. Ang mahalaga, ligtas kayo ng anak mo. Kung may hinala ka man, mas mabuting iwasan mo na lang si Madam Rosario. Huwag ka na munang babalik doon. Opo, inay.
Siguro nga kailangan kong magpahinga muna. Hindi ko pa po kayang bumalik doon. Takot na takot pa rin po ako. Tama yan, anak. Magpahinga ka na muna. Kami na ng tatay mo ang bahala sa'yo at sa magiging apo namin. Sa kabilang banda, si Rosario naman ay nagtatago rin sa kanilang bahay. Ramdam niya ang galit at pagkatalo. Ang bawat pintig ng kanyang puso, puno ng galit at uhaw. Sa paghihiganti, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa kanyang isipan, binalak niyang bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Ngunit alam din niyang kailangan niyang maghintay. Hindi siya pwedeng magpakita kaagad. Baka lalo siyang mapaghinalaan. Hindi pa ako tapos sa'yo, Lena. Babawi ako, ha? At sa susunod, sisiguraduhin kong walang makakakita sa akin. Maghintay ka lang. Muling magtatagumpay ang lahi ng mga aswang. Samantala, habang abala si Pedro sa paghahanap ng solusyon para sa aswang, nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin. Parang may dumaan sa kanyang likod. Napatingin siya sa dilim, ngunit wala siyang makita. Ang bawat anino ay nagmimistulang mata na nagmamasid sa kanya. Isang malalim na kaba ang gumapang sa kanyang puso, ngunit binaliwala niya ito. Nagpatuloy siya sa kanyang misyon. May isang layuning protektahan ang kanyang pamilya, anuman ang mangyari. Humantong sa kamatayan si Lena. Ang engkwentro nila sa aswang, bukod sa napasama ang pagbagsak nito sa semento, marami ring dugo ang nawala sa kanya mula sa brutal na pag-atake sa kanyang sinapupunan. Labis na galit at pagdadalamhati ang naramdaman ng mag-asawang Pedro at Nena sa pagkamatay ng kanilang bunsong anak. Hindi nila inakala na ang saya ng pagbubuntis ni Lena ang magiging dahilan ng kanilang pagdurusa at tinagpis. Samantala, pansamantalang nanahimik si Rosario sa kanyang bahay. Nagpapalakas muna sa mga sugat na tinamo mula kay Nena. Naghihintay siya ng muling pagsapit ng kabilugan ng buwan upang muling maghanap ng kanyang mabibiktima. Sa burol ni Lena, napag-usapan ng mga tao ang pamilyar na mga alahas na nahablot nito mula sa kanyang pakikipaglaban sa aswang. Lena, anak. Ang pinakamamahal kong bunsong anak. Ang halimaw na yon, mananagot siya sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Kitang-kita ko kung papaano kinaladkad ng halimaw na yun ang anak ko, Pedro. Hindi ko siya mapapatawad. Mailibing ko lang ang anak ko. Ako mismo ang uhuli at papatay sa kanya. Heto, kunin mo ito. Ito yung hawak ni Lena nang mahablot niyang kwintas ng halimaw na yon. Ang sabi ng anak mo, pamilyar daw ito sa kanya. Dahil nakita niya na itong suot ni Madam Rosario. Ano? Paano nangyari yun? Hindi natin maaaring pagbintangan si Madam. Hindi sapat na ebidensya yan. At ano? Wala tayong gagawin para malaman ng totoo at palabasin siya sa lugar niya. Hindi mo ba napapansin? Ni anino niya hindi natin makita sa mga programa ni Kap. Doon pa lang pwede na tayong maghinala sa kanya, Pedro. Hayaan mo.
Palilipasin lang nating mailibing si Lena. Kung kinakailangang ilagay ko sa kamay ko ang batas, gagawin ko. Huhulihin ko at papatayin ko ang halimaw na yon sa lalong madaling panahon. Samantala, habang tahimik si Rosario sa kanyang bahay, hindi niya maitatanggi ang hapdi at sakit sa kanyang mga sugat. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang peklat. Parang unti-unti siyang natatakot na lumabas ng bahay. Pero alam niyang hindi niya mapipigilan ang gutom na bumabalot sa kanyang pagkatao. Medyo mahapti pa rin ang mukha ko. Bakas pa rin ang peklat na ginawa sa akin ng neneng yun. Parang nanghangamba na akong lumabas ng bahay. Pero anong magagawa ko? Hindi ko mapigilan ang gutom ko. Mahal ko, nasaan ka ba? Nandito na ako. Halika na, sabayan mo na akong kumain. Ayoko. Wala akong gana. Busog pa ako. Busog saan? At saan ka madalas pumunta? Dito mga nagdaang linggo, gabi-gabi ay panay ang alis mo. Nagpapahangin lang ako sa labas, kaya ako umaalis. Bakit ngayon ay nakatalukbong ka? Anong problema? Wala ito. Masama lang ang pakiramdam ko. Asawa ko. Kung may problema ka, tutulungan kita. Magsabi ka lang. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo akong pakialaman. Ikaw bakit parang nagiging mailap ka na sa akin? Hindi ka naman dating ganyan. May nangyari bang hindi maganda sa'yo nung nagbakasyon ka sa probinsya ninyo? Anong nangyari bang pinagsasasabi mo? Siyempre wala. Kung wala, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi mo rin naman ako matutulungan. Dahil wala ka noon nung mga panahong kailangan kita. Rosario, alam mo namang mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Raul, wala ito. Huwag mo akong intindihin. Paanong hindi kita iintindihin? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo kung anong itsura mo. Bukod pa riyan, hindi normal ang ikinikilos mo. Nag-iiba ka na. Parang hindi na ikaw yung dating Rosaryong pinakasalan ko. Iwanan mo na ako. Hindi kita kailangan. Hindi ako aalis rito hanggat hindi ko nalalaman ang totoong kalagayan mo. Tanggalin mo na nga yung talukbong mo para makita ko na... Anong nangyari sa'yo? Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo kong pakikialaman. Ang kulit mo! Mahal ko, ano yan? Saan mo nakuha ang peklat na yan? Pabayaan mo na ako. Hindi mo rin naman maiintindihan. Iwanan mo na ako. Hindi ko magagawa yun. Mahal kita at kahit ano pa yan, tatanggapin ko. Ipagtapat mo lang sa akin ang totoo. Raul. Mahal na mahal kita, Rosario. Handa akong makinig sa'yo. Poprotektahan kita kahit ano man mangyari. Sasabihin ko sa iyong totoo. Sana lang hindi mo ko ipagkanulo. Oras na makita mong tunay kung ano. Hindi na nakatanggi pa si Rosario sa kanyang asawa. Dito niya detalyeng naihayag ang buong pangyayari nung umuwi siya sa kanilang probinsya sa Samar. Angkan ng kanyang lola ang ipinamana sa kanya. Isang bagay na hindi niya maaring tanggihan. Siya lang ang natitirang buhay sa kanilang magkakapatid at hindi siya maaring tumanggi dahil hindi niya makakamit ang lahat ng pamanang iniwan sa kanya ng kanilang angkan hanggat hindi niya tinatanggap ang sisiw ng kanilang lahi. Pagdating ni Rosario, isinagawa niya ang pagsasali ng kapangyarihan. Kasabay nito ang pagkamatay ng matanda. Dito na nagsimulang magtaglay si Rosario ng pagiging aswang. Samantala,
Sa di kalayuan, bukiring malapit sa tahanan ni Nena at Pedro, naganda sila ng isang bitag. Naghintay sila ng may halong kaba at determinasyon na wakasan ang lagim na dulot ng halimaw. Sigurado ka bang gagana itong paay natin? Yan ang suwestyon ni Nena. At base sa aming obserbasyon, ilang beses niyang inatake ang mga alagad naming hayop. Ewan ko lang kung hindi pa ito gumana. Paano natin siya makikilala? Sabi ng asawa ko, nasaktan raw ang aswang na yun sa buka. Doon pa lang malalaman natin kung iisa lang ang makikita natin sa nakaengkwentro nila. May naririnig akong papalapit. Magmatsyag kayo! Magtago! Anong meron rito? At napakaraming nakahain ng mga hayop. Mukhang pinaghandaan talaga nila ang pagdating ko. Kay lalaman at kay rami nila, nakakaingganyo silang lapitan. Pero parang may mali. Bakit dito sa gitna ng bakuran? Pedro! Shh! Huwag ka maingay. Baka malaman niyang nagtatago lang tayo. Walang panamang lasa ng buntis na nakain ko noong nakaraan. Kahit sawang-sawa na ako sa mga hayop, papatusin ko pa rin kayo. Mapawi ko lang ang gutom ko. Piyesta ang pagkain ko ngayon. Ito ng pagkakataon natin. Hindi siya makakatakas. Sigurado ka bang siya na ba? Walang duda. Yan nga siya. Tingnan mo ang peklat sa kanyang mukha. Wala na tayong ibang hahanapin pa. Anong ginawa niyo? Binalo niyo ko. Mamamatay kayo. Huwag kang magtatangkang tumakas, halimaw ka. Ngayon, magbabayad ka sa ginawa mo kay Lena. Hindi niyo ko kayang patayin. Ako ang maghahari sa lugar na ito. Pedro! Ang dami niyang mga sugat, pero hindi pa rin siya sumusuko. Hindi siya makaliligtas. Sige, habulin siya. Huwag hayaang makatakas ang halimaw na yan. Tumakbo si Rosario ng sugatan na may halong takot, ngunit alam niyang hindi siya basta-basta susuko. Ang bawat galaw niya ay puno ng puot at uhaw sa paghihiganti. Alam niyang hindi ba tapos ang laban. Sa kanyang isipan, binalak niyang bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Ngunit sa gabing ito, ang galit ng mga tao ay mas malakas kesa sa kanya. Hindi pa ako tapos, Pedro. Hindi pa ako tapos, Nena. Sa susunod, hindi na kayo makaliligtas. Ang huling halakak ay sa akin pa rin. Mga kasama, handa na ba ang bitag? Itapon na sa kanya! Anong nangyayari? Bakit napapaligiran nila ako?
Tanggalin niyo ito! Manahimik ka! Mga kasama! Nahuli na natin ang aswang! Patayin na yan! Salot ang dinala na yan! Patayin na yan! Sandali lang. Kailangan nating malaman kung sino talaga ang salot na yan. Matapos ang pag-aasik ng takot sa buong baryo natin. Huwag! Pakawalan niyo ako! Maawa kayo sa akin! Maawa? Naawa ka ba sana kung pinaslang mo? Kanina pa ako nagpipigil. Gustong-gusto na kitang pugutan ng ulo. Nasaan ang aswang? Pakawalan niyo ako rito. Ay, siya nga ang aswang na umatake sa amin. Oh, ang babaeng yun. Lumayo kayo! Huwag kayong pakampante! Malakas ang aswang na yan! Lumayo kayo mga kasama! Higpitan ang lubid ng bitag bago siya tuluyang makawala. Mananagot kayo sa kapangasang ginawa nyo. Tatapusin ko kayong lahat! Ang lubid! Hawakan nyo ng maigi! Yapang alakas niya! Kumakalas na unti-unti! Ang asin at bawang! Nasaan na? Eto ang bangka sa'yo! Isabay nyo na sa kanya! Eto na! Sipa! Higpitan yung maigi ang bitag! Heto na! Itigil nyo yan! Tama na! Tama na! Samantala, sa gitna ng kaguluhan ay biglang dumating si Kapitan. Naguguluhan siya sa dami ng taong nagtitipon malapit sa kanila. Ano bang nangyayari dito? Bakit napakaraming tao sa lugar ko? Kapitan, eto nang pinakahintay nating lahat. Nahuli na namin ang aswang. Oh, hindi. Kanina ko pa siya hinahanap. Ngayon kinuyog na siya ng taong bayan. Kapitan, paslangin na natin ang aswang na yan. Gusto naming ikaw mismo ang gumawa nun. Teka, sandali lang. Huwag tayong padalos-dalos. Baka nagkakamali lamang kayo. Bulag ka ba, Kapitan? Tingnan mo ang itsura niya. Hindi pa ba yung kapanipaniwalang siya ang aswang? Siya ang pumatay sa anak ko. Huminahon muna kayo. Baka nagkakamali tayo ng desisyon. Teka nga muna, Kapitan. Bakit ba parang pinipigilan mo kaming paslangin ang nilalang na yan? Kilala mo ba siya? At binabalak mo pa siyang pagtakpan? Ano bang pinagsasabi mo? Alam na alam niya pasikot-sikot sa baryo. Kung may hinala kaming taga rito lang, ang aswang na yan. At batay sa kilos mo, parang kilalang-kilala mo siya, Kapitan. Hindi totoo yan. Imposible ang sinasabi niyo. Asawa ko, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Ano gagawin ko? Mapapahamak ang asawa ko. Itatanggi mo pa rin ba, Kapitan? Hindi pa ba sapat ang ebidensyang kwintas na ito na pagmamayari ng asawa mo? Nahablot ito ng anak ko noong gabing inatake niya kami. Ay, Kap! Sige na! Paslangin mo na yung Kapitan! Ang dali na! Gawin mo na! Sige na! Sige na! Oh, Diyos ko, ano gagawin ko sa asawa ko? Tuparin mo ang pinangako mo. Kung ayaw mong madamay sa kasalanan ng aswang na yan. Paslangin niyo na siya. Ihanda ang taga. Tagpasin ang kanyang ulo. Ay, Tagpasin! 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 Tagpasin na! Huwag. Pakiusap. Huwag! Itigil niyo yan! Umalis ka riyan, Kapitan. Ikaw ang matatamaan. Nakikiusap ako, itigil niyo yan! Huwag niyo siyang sasaktan! Pakiusap! Patayin siya para Patayin! matapos ng kalbaryo. Patayin ng siya! aswang sa Sitio Pugot. Sige, patayin! Patayin na yan! Patayin! 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 Mga kasama, lumabag ang ating kapitan sa batas. Obstruction of justice ang ginawa niya. Hulihin niyo siya! Para i-turn over natin sa mga pulis.
Halika rito! Damay ka sa gulong ito! Hindi ko ito. Huwag niyong ilagay sa kamay niyo ang batas. Hindi maayos ang problema natin kung hindi tayo dadaan sa tamang proseso. Tamang proseso ba ang sinasabi mo, Kapitan? Pero ikaw mismo ang lumalabag dito. Aminin mo na lang ang totoo. Huwag mo nang pagtakpan ang kasalanan ng asawa mo. Ala, itali ang dalawang yan. Tumawag na ako ng pulis at darating na sila para ipataw ang katarungan para sa namatay kong anak. Itali na yung mag-asawang yan. Huwag! Raul! Asawa ko! Tama na! Walang nagawa ang mag-asawa sa nagpupuyos na galit ng taong bayan. Itinali nila si Kapitan at si Rosario na unti-unti namang pinarurusahan ng mga tao sa lahat ng kanyang kasalanang pagpatay na ginawa sa buong lugar. Dumating ang mga pulis upang imbisigahan ang kaso at tinanggal si Kapitan Raul sa kanyang posisyon. Masakit man sa kanyang loob, wala siyang nagawa. Mas pinakinggan ng lokal na pamahalaan ang sigaw ng taong bayan para sa kanila. Ang makitang maparusahan ang salarin, ang tanging magpapatahimik sa kanilang mga hinaing, lalo na sa mag-asawang Nena at Pedro. Isang paalala lamang para sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, sapagkat sinasabi ng Diyos, akin ang paghihiganti. Ito pong muli si Dark Shadow, sa ngalan po ng buong pwersa ng aming team, sa aming mga technical operator, sa aming mga editor, mga scriptwriter, at sa lahat ng ating mga drama talent. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Magandang gabi po.